ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan sabi kanina, yung panalangin, ito yung pamamaraan na kung ano yung nasa kalooban natin. Gusto natin sabihin, pinakausap natin ang Diyos. Kasama na dyan yung mga karamdaman, problema, mga hinaing, at kung ano-ano pang mga dinaramdam natin. Lahat pong yan ay ipinupukol natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdalangin. Ngayon, sabi sa banal na kasulatan, ang tao nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating katawan ay nangangailangan ng dalawang klaseng pagkain. Sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Ano po ba yung tinapay na sinasabi niya? Yung kinakain natin, nanginumuya, nilulunok, yung nilalagay natin sa tiyan. Kundi ano bang sabi niya? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya po, kahit kumain tayo ng agahan, tanghalian, hapunan, may kulang pa rin. Kinakailangan din natin makinig ng salita ng Diyos. Saan po natin yan gagawin? Paano? Kaya po nagtatag siya ng mga iglesia, mga simbahan, at nagsuko siya ng mga tagapangaral, iba-iba. Kaya dumami na yung mga denomination ng Kristyanismo, pero lahat ng yung iisa lang ang pinanggalingan ang Diyos. Yung lahat ng sinasabi doon o binabahagi na salita ng Diyos, ito naman yung pinakapagkain ng ating spiritual na kalagayan na kumbaga, kahit busog ka, kung ang utak mo punong-puno ng kaiisip ng kung ano-ano, ang panggamot po niya, walang iba salita ng Diyos. Bakit po? Kasi kung mayroon umuudit yan, ang karamdaman, espiritu ng karamdaman, yan po ang nagpapahirap sa atin. Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, kumakalma siya dahil lumalayas siya sa atin. Kaya, sasabihin natin, bakit kapag nandun ako sa bahay, mayroon akong karamdaman? Kapag nakarinig na ako ng Ebanghelyo, wala na. Dahil po sa salita ng Diyos, na kapag iyan ay tinanggap ng ating tainga, dumiretso sa ating unawa at ipinasok natin sa ating puso, napapalitan po ng Espiritu Santo na siya na sa ating puso, nawawala na yung mga espiritu ng sakit. Kaya, nagiging masigla ulit tayo kapag nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po, kung titignan natin, sino ba dito yung regular na nagsisimba? Sino yung hindi? Marahil, kaya tayo may karamdaman dahil sa pagkukulang na hindi natin pagsunod, na makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, sa halip na yung aral ang nandyan sa puso natin, nandyan lahat yung mga alalahanin sa buhay, mga problema, karamdaman, na hindi maalis-alis. Pero kung isusurrender natin yan lahat sa Diyos, papalitan po yan ng Espiritu Santo mananahan sa ating puso. Siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng solusyon sa problema. Kasi kung utak lang natin, hindi po kaya natin i-store ang problema na gawa ng mga masamang espiritu. Matutulungan tayo niyan sa piling ng Diyos kasama ang kanyang kapangyarihan, walang iba, ang Espiritu Santo. Ganun po yun. Ngayon, meron po tayong sitas.
I-focus po natin ang ating sarili sa mga aralin o sitas na ibinabahagi sa araw na ito para meron tayong bit-bit pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Magagamit natin siya na gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi po dito, ano nga ang ating sasabihin? Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ay sa laman. Sapagkat kung si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri datapwat hindi sa Diyos. Dito po, sa obserbasyon ni Apostol Pablo, ano baga ang masasabi? Ipalagay natin tayo si Apostol Pablo. Ano baga ang sasabihin natin? Yung nangyari ba kay Abraham, yan ba ay bunga ng sarili niyang mga gawa? O iyan ay mula sa kalooban ng Diyos? Kung pag-aaralan po natin, si Abraham ay naging tao rin. Tayo, tao rin. Kung ano yung nadama ni Abraham, nadarama din natin. Si Abraham, nung siya po ay naghanap ng gusto na siya sana niya magkaroon ng anak. Pero ang naging asawa niya, si Sarai, isang baog. Kumbaga, wala nang chance magkaanak. Kaya para naman maligayahan si Abraham, ang ginawa ni Sarai, si Agar na kanyang alila, ay ibinigay niya kay Abraham para lang magkaroon ng anak. Meron silang kasunduan. At nanganak na si Agar ng isang lalaki, si Ismael. Na kumbaga, habang lumalaki si Ismael, nagsiselos na si Sarah. Dahil, kumbaga, parang napupunta yung atensyon ni Abraham doon sa anak ni Agar na walang iba, si Ismael. Ngayon, dumalangin siya sa Diyos na idinulog niya sa Diyos ang kanyang kahilingan na sabi niya dito, nagpasa tayo sa lumaki pa. Ayon po sa Genesis, sabi dito, at sinabi ni Abraham, kasi hindi ba po natabago yung pangalan niya, si Abraham din po, narito, o Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak? At ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damascong si Eliezer. At sinabi ni Abraham, narito, hindi mo ako binigyan ng anak. At narito, isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin kung mabibilang mo. At sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang inyong mga bituin. Napakaganda po ng sagot ng Diyos sa hinaing ni Abraham. Na kung titingnan po natin, ang alalahanin ni Abraham ay tungkol doon sa tagapagmana niya. Pero ang pangako ng Diyos sa kanya, sindaming ng bituin sa langit dahil magmumula sa balakang ni Abraham ang kanyang magiging binhi. Kaya ano po nangyari? At tinignan ng Diyos, o nakita ng Diyos na alala niya si Sarai, na kumbaga nakipagtipan ang Diyos sa pamagitan ng isang anghel kay Abraham na manganganak ng isang lalaki. Habang nag-uusap sila doon sa tulda, nandun naman sa likod ng tulda, si Sarai, na tumatawa ng palihim. Pero yun ay nalalaman ng anghel na siya'y tumatawa. Dahil po, sabi ni Sarai sa kanyang sarili, sa edad ko ba na to, 90 anyos, pagkataanak pa ako, kung kailan lipas na, hindi na dinadat ng
ugali ng isang babae. Pero po, hindi yung naging limit sa anghel. Kaya po, nangyari, pinatotohanan ng anghel na magkakaroon nga ng anak na lalaki mula sa balagan. At naglihi po si Sarai. At si Sarah at ipinanganak na ngayon si Isaac. Kaya kung titingnan po natin, dito sa sitas na ito, ang tanong dito ni Apostol Pablo, ano baga ang sasabihin natin sa observasyon natin? Si Abraham ba ay na magulang sa laman ay inareganap sa pamamagitan ng magawa? Hindi po. Pero may kasi ginawa si Abraham. Matapos na makipagtipan sa kanyang Diyos, ipinanganak si Isaac, sinubok siya ng Diyos na pumunta ka ika nga upang maghain sa akin. Kasama niya ang kanyang anak at yung pandatong. Pasan-pasan pa ni Isaac. At pagdating niya doon, sa lugar kung saan siya mag-aatal, hindi siya nagkatubili kung ano yung hiningi ng Diyos. Iatang mo ang iyong anak. Pero ano kung yung ginawa ni Abraham? Hindi po siya nagdalawang isip. Inalian niya si Isaac, inayos niya yung pag-aatangan, nilagay yun ng pag-amoy, ipinatong doon si Isaac, at nung tatarakan niya na ng kunyan, tinawag siya, huwag mong gawin yan. Ingatan mo na huwag gawin yan. At paglingon niya, nakita niya ang isang iyaatang no, kahalili ngayon ni Isaac. Ang tanong, inaring ganap pa si Abraham doon sa kanyang pagsunod sa hinihingi ng Diyos sa kanya? Hindi rin po. Dahil, nauna na nananampalataya si Abraham na sa kabila ng sinabi sa kanya na sindami ng bituin sa langit ang iyong magiging binhi, na nalig na po si Abraham kahit na hindi pa nangyayari. Yan po ang kahulugan ng pananampalataya. Kaya po, paano natin may ugnay ang ating sarili? Halimbawa, ano ba ang koneksyon natin? Kung may karamdaman, ang koneksyon ko kay Abraham, ilalapit natin yung sarili natin sa pananampalataya. Lahat tayo ay umaasa na gusto natin umaling sa karamdaman. Sa pamantayan ng tao, uminom ka muna ng gamot, kung anong epekto, doon ka gagaling. Sabi nga, to say is to believe. May prueba mo na gumaling si Brad, hindi dito ininom niya, iinumin ko rin. Yan ang gawa. Yung pananampalataya sa pamantayan ng Diyos, baliktad po sa tao, to see is to believe. Sa Diyos, believe it first and you will see. Ano pong pagkakaiba? Sabi sa Marcos 11:24, at sa inyong mga itinadalangin at hinihingi, magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Kaya po kahit na nakaupo lang tayo dyan, nakikinig ng Ebanghelyo tungkol kay Abraham, nagninilay-nilay, at sinasabi natin sa ating sarili, mapakinggan ko lang ang salita ng Diyos, gagaling na ako. Hindi ba naging kadamutan ngayon ang salita ng Diyos? Kaya kung titignan po natin, ano ang koneksyon ng sakit kay Abraham? Hindi ba na pumunta ka dito, galing ka pa sa malayo para lang magpagamot, tapos i-ibanghelyohan ka tungkol kay Abraham? Ano ang koneksyon? Ang koneksyon ito na dapat naging halimbawa si Abraham na bagaman meron pa tayong karamdaman, pero nanalig na tayo sa sinasabi ng Diyos na gagaling tayo. Kahit nararamdaman pa natin ang sakit, pananalig po ang susi. Ang pananalig ay hindi siya nakikita, kundi yan ay parang lakas na nagtutulak sa ating sarili na sumampalataya ka. Halimbawa, galing ka sa malayo, napagsabihan ka, saan ka ba nagpagamot? Doon ka nga sa Taytay. Doon pumunta ka dito, ang tawag doon, pananampalataya.
Yung parang nabuudyok sa yung pumunta ka sa lugar na yun. Ang tawag doon, pananampalataya. At isinagawa mo pa, makikita ng Diyos, tapat itong anak kong ito, pagagalingin ko. Pero palagi may warning ang Diyos. Sabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng kanyang pinagaling, magaling ka na, huwag ka nang magkasadang muli. Bakit? Upang hindi mangyari sa iyo ang mas higit pa. Ibig sabihin, kung kakaunti lang yung karamdaman, walang imposible sa Diyos pagagaling tayo. Pero, ang pagkalimot po, kapag magaling na, minsan po, times 8 or 7 ang karamdaman ng tao. Bakit? Sa oras na makarinig ng salita ng Diyos, lalayas yung espiritong masama, espiritu ng sakit. Ngayon, ang mangyayari niyan, hahanap siya kaingahan. Pagbalik niya, hindi niya nakaya dahil magaling na. Hahanap siya ng pito pang masama sa kanya. Kaya mas lalong lumalala. Yan na po yung tinatawag sa ating bina. Biblically, ang bina nasa banal na kasulatan. Ngayon, balik tayo doon sa aral. Ngayon, sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Bakit po? Dahil po, pagdaman si Abraham ay nanalig sa sinabi ng Diyos sa kanya, nung makipagtipan sa kanya. Kasing dami ng bituin sa langit ang kanyang magiging binti. Nanalig po siya. Kaya po, kumbaga, ang ginagawa na lang ni Abraham ay ibinabalik niya sa Diyos yung lahat ng tinanggap niya na pangako ng Diyos na nangyari nga sa kanya. At ito na tayo ngayon, yung mga binti ni Abraham, dumami. Sindami ng bituin sa langit, umalat sa buong sanlibutan. Lahat nandiyan mula sa binti ni Abraham. Ano ang palatandaan? Dahil ang lahat ng mula sa binti ni Abraham ay tumanggap ng tinatawag na pagtutuli. Kaya kung halimbawa nakarating sa Pilipinas ang pagtutuli sa mga lalaki, ibig sabihin niya, binti tayo ni Abraham. Dahil sumunod tayo sa ginawa ng Abraham na nagpatuli din siya. Mula sa kanya, pati si Ismael, pinuli din, si Isaac, pati yung lahat ng lahi o saling lahi na nagmula kay Abraham. Kaya po, wala tayong maigaganti, hindi tayong tumbasan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kundi nagkakautang pa tayo. Dahil sa dami ng biyaya ibinibigay sa atin, yun lang, sa loob ng 1 linggo wala kang sakit, biyaya na yun. Kaso nung magkasakit, sinisipa ang Diyos. Sino nagkamali? Sinong uminom? Sinong kumain? Nagkakapahamak, di ba tayo rin? Binigay sa atin ng Diyos, perfecto ang katawan natin, kung ano-ano pinapasok natin, puro chemical, kaya nasira. Kaya, nagkakaroon ng mga karamdaman. Sabi po dito, datapwat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya ay umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. Kaya po, importante po sa bawat isa sa atin ang tinatawag na pananampalataya. Lahat ng yan ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, masakit ang ulo mo. Iinom ka ng medicol. Ang pananampalataya mo nasa medicol, nagagaling ka. Pero hindi natin nalalaman na pananampalataya na pala yun. Dahil nananalig tayo na kapag ininom mo ito, gagaling ka. Sa magkatuwid, lahat tayo ay mayroong pananampalataya. I-align lang natin sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi po,
Yan po yung porsa kasi nagtutulad na yun na pananampalataya, hindi po yan maipaliwanag sa salita. Kaya po, kahit tayo man, bagamat hindi pa, nagkakaroon pa ng lubusan na kagalingan, dahil mayroong pagkabigatan, ibig sabihin, mayroong pa tayong dapat pag-ingatan sa mga ginagain natin. Dahil mayroong pa tayong mga karangganan. Ngayon, inalalakit ko lang yung pananampalataya na ginawa ni Abraham na ginagawa din natin. Na kinakailangan natin maunawaan kung paano ang pananampalataya naging applicable sa bawat isa sa atin na nananalig sa Diyos. Gaya naman ang sinasabi ni David, na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Totoo po. Kasi nung si David po, nung pagpasaan niya yung asawa ni Uriel habang naliligo, at naging asawa din niya, nung ipain niya sa isang gera, si Uriel na kumbaga namatay doon, siyempre nabalo. Ngayon na, pangasawa ngayon ni David. Pero sinadya niya. Kaya ngayon panalangin sa kanina, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahan. Yung awit singking na yun, panalangin niya yan nung nagkasala siya sa Diyos. Dahil sinadya niya. Kaya po ang nangyari, nung magkasala si David, sabi niya dito, mapalad, sabi niya, nasa kanya, ibinilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. Ang ginawa lang naman po ni David, nagsisi. Wala siyang ginawang nag-alay siya o nagpapagod para lang makikonsay ang kanyang kasalanan. Ang ginawa lang niya pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos. Na sinasabi, mapapalad yan ang kanilang mga pagsalasan ay ipinatawad. At ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan, mapalad ang tao na sa kanya hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan. Ngayon po, sinasabi sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Magmula kay Adam, hanggang ngayon, ang tao ay nagkakasala. Sa makatuwid, wala pong naging perfecto. Walang naging matuwid. Lahat po tayo ay makasalanan. Ano po ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagsalansan sa mga kautusan. Halimbawa, meron tayong kautusan sa ating puso. Kada Sabado punta ako ng templo. Kada linggo magsimba ako. Kautusan yun sa puso natin. Ngayon, na-miss mo ng isa, meron ka ng nilakad. Ang tawag doon, pagsalansan o kasalanan. Nung pumunta ka ng simbahan, marami bang itinuro. Sabi niya, kung ikaw ngayon maglilimos, ang ginawa ng kaliwa, huwag nang malaman ng kanan. Huwag ginawa ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Ibig sabihin, kapag nalabat natin yun, halimbawa, dapat ang limos mo, sikreto, tapos inihayag mo ito, nagbigay ako ng sandaan, nilagay mo pa yung pangalan mo, ibig sabihin, nagsalansan ka na naman. Yung pagpainom nga lang ng gamot sa bata, nagsinungaling na, kasalanan pa rin. Bakit? Sabi mo sa bata, inom ka ng gamot, ayaw ko mapait. Hindi, matamis to. Ang totoo, ano talagang lasa? Hindi ba dinaya natin yung anak natin? Ibig sabihin, nagsinungaling tayo. Kasalanan pa rin. Dahil sabi sa Santiago 4:17, sa nagkakaroon ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, kasalanan. Okay, marami pong mga kasalanan. Alam natin ang paglimos, mabuting gawa. Pero hindi natin ginawa, nilipasan natin, kasalanan pa rin. Kaya po, ang lahat ng paglabag, ang tawag yan, kasalanan. Pero sabi ni David, mapalad ang tao, yaong ang kanilang pagsalansan ay ipinatawad. Dito naman tayo sa pagpapatawad. Ngayon, lahat tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos. Pero, basically, may procedure.
sabi sa Ama namin, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan gaya namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Isang linya, na patawarin mo kami ng aming mga kasalanan. Pero may karugtong po yan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Halimbawa, humihingi ako ng tawad. Ayaw ko naman magpatawad, magiging useless ang kapatawaran. Kaya, kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, ubusin mo na yung lahat ng nagkasala sa iyo. Patawarin mo na siya. Ang pagpapatawad, papaano? Kinakalimutan, erase, binubura. E paano kung naalala mo ulit? Kwento na lang. Pero no hard feelings. Hindi ka na nasasaktan. Kaya may sinasabi, hindi makamove on. Sa totoo lang po, kalukuhan lang yung move on na yan. Kung gusto mong matuto kang mag-move on, magsali ka sa networking, aralin mo yung rejection. Yung nagpara ka ng tricycle, hindi ka tinigilan, rejection yun. Pabilisan ng move on doon. Dapat nasanay ka doon. Iwan ko lang, parang baliwala na lang yung mga nangyayari. Kasi kung pinapractice yan, kaya po, ang tao magiging mapalad kung pinatawad ang kanyang kasalanan. Sino po ba ang magpapatawad? Ang Diyos. Pero bago tayo patawarin ng Diyos, tayo muna ang unang magpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Procedure yung basic na basic. Pero mas mahirap magpatawad pero yung humingi ng tawad madali. Kasi kakausapin mo lang naman ng Diyos. Pero pagkat hindi naman nakita ng Diyos na hindi ka nagpatawad, useless. Kung tayo nga, ini-ignore natin ang Ebanghelyo, nagbibingi-bingihan tayo, ang Diyos pa kaya. Hindi rin makakarating sa Kanya ang panalangin natin. Kaya, minsan, yung karamdaman natin nandyan pa rin. Dahil yung bigat na hindi kita patatawarin hanggang sa ako'y mamatay, hindi po yan dapat nananahan yan sa buhay natin. Yung mga salita niya. Dapat magpatawad muna tayo para patawarin tayo ng Diyos. Kaya, yun na yung tinatawag ng mapalad. Hindi ibig sabihin na humingi na ako ng tawad. Sabi sa akin, manalangin daw ako ng ama namin 5 kabagi ng Maria, pinatawad na ako. Hindi. Ang tunay na pagpapatawad, nakikita ko ang susi kung tayo po ay natuto na rin magpatawad. Or dati, sabi nga sa English, kinakalimutan, binubura. Sabi nga, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Ibig sabihin, hindi ka nasusumbatan ng Diyos sa lahat ng mga ginawa mo. Kapag pinatawad ka, burado na yung ginawa mo. Di tayo, inuulit na naman ito. Pinatawad ko na ito, inuulit na naman. Sabi nga, sa pagpaparaya, ang sumampal sa kanang pisngi, ibigay mo pa ang kaliwa. Ang kumuha na yung kasubutan, ibigay mo pa jacket mo. Kung gusto kang yayain na magsakripisyo ka, magsuffer ka, isama mo siya sa nagsasuffer. Sabi nga, kung gusto mong lakad ng 1 milyon, gawin mong 2 milyon na kasama siya. Ibig sabihin, iparamdam mo sa kanya yung bigat ng dinaramdam din natin. Hindi naman yung gumaganti, kundi para pariha-parihas tayo matuto na magpatawad. Ang pagpapalaya po kasi, isang bagay yan na pinapractice dahil kapag hindi po na-apply ang pagpapalaya, mahirap po ang magpatawad. Dahil po, palaging namumuna ito, pero wala ito. Dapat i-combine natin yung puso at isip. Sabi nito, sinambit baga, ang kapalaran ito tungkol sa pagtutuli o tungkol din naman sa di pagtutuli. Sapagkat sinasabi natin, kay Abraham ay binilang na katwiran ng kanyang pananampalataya. Paano nga ito ibinilang? Nang siya bagay nasa pagtutuli o sa di pagtutuli? Hindi sa pagtutuli, kundi sa di pagtutuli.
Kaya po, ang naging kasaysayan ni Abraham, ibinilan po ng Diyos yung pananampalataya nung hindi pa siya nagpatuloy. Sa magkatuwid, yung pangako pa lang ng Diyos, sumampalataya na siya. Nung makita niya ang bituin sa langit, nanalig na siya. At yung pananalig na yun, nagbunga, tayo na po yun, yung mga dindi ni Abraham. Kaya po, kung titingnan po natin, malaki po ang nagagawa ng pananampalataya. Kaya yung pagpunta ninyo rito sa mga may karamdaman, kahit gaano man kalayo, gaano man ang nagastos natin, ang tawag doon, dahil nagsakripisyo tayo, pananampalataya po yun. Kaya dapat magbunga yung pananampalataya na tayo gumaling sa karamdaman. Pero para gumaling tayo sa karamdaman, humingi tayo ng tawad sa Diyos at una-muna, magpatawad tayo sa mga may salap sa atin. Yan po ang basic na pamamaraan para tayo po ay tulungan ng Diyos. Dalawang bagay lang yan. Pumunta ka dito na may kabigatan sa puso, tinatawad din karamdaman natin, pero may sakit pa rin. Mas okay. Isa doon sa gumaling na tayo, pero mabigat pa rin. Dahil hindi tayo nakaramdam ng pagpapatawad ng Diyos. Gawin na natin dalawa. Pinagaling na tayo, tinatawad pa tayo. Para pag uwi natin sa ating mga tahanan, meron tayong degree, aral ng pananampalataya, may turo din natin sa mga kasama natin sa tahanan. Siguro po hanggang dito na lang yung pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At anuman natin mga kahilingan, karaingan man, problema man, karamdaman, lahat po niyan ilapit natin sa Kanya. I-surrender natin sa Kanya. Sabi niya, ang problema, ipag sa Diyos mo. Ang karamdaman, ipag sa Diyos mo. Ibig sabihin, ibigay mo sa Kanya. Siya nang bahala. Pero kung halimbawa, nag-aalala ka pa rin, binigay ko na sa Diyos yung karamdaman ko, pero nag-aalala pa rin, hindi mo pa binigay, nasa iyo pa rin. Kasi kung ibinigay mo na, wala ka nang pakialam. Hayaan mo na siya, yung sagot niya, kung pagagalingin ka, hahabaan ka ang buhay, patatawarin tayo. Nasa Diyos po lahat. Kaya, pass the ball to the Lord. Yung lahat ng mga kailangan natin, ilapit natin sa Salamat po, at isang mapagpalang umaga sa bawat isa.